welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is Thursday. And, ayan, so, nagising kami ng 9 and I'm so happy kasi nga, ilang araw na ako guys, walang tulog. 2 days na yatang wala akong maayos na tulog kasi sobrang init. And, nagigising ako ng madaling araw, tapos iihi lang naman ako, tapos hindi na ako nakakabalik sa pagtulog. So, wala akong maayos na tulog. And kahapon, lumabas kami, kasama namin yung kaibigan namin for long time friend ni Mr. Yung asawa niya is Russian and parang friend na ni Sir John yun from the university para magkasama sila sa school ng college. So, friend na niya yun. And then nakapag-asawa siya ng Russian. And actually, first ko pa lang dito, yung salpa ko dito sa Turkey. Magkakasama na kami dati dun sa Antalya. And many times na kami magkakasama. And siya din yung nagturo sa akin na mag-inom ng tequila. And ayan guys, so kasi nag-move na sila sa Canada and nag-visit sila ngayon dito sa Turkey parang 5 years. Hindi sila pumunta ng Turkey. And ayan, nag-visit sila and ngayon is meron akong anak, tapos sila naman may 2 anak na sila. So, kahapon hindi naman nila kasama yung anak nila kasi nga marilikot daw or hindi sila makaka-relax, so hindi nila kasama. So, ayun, tinagpo namin kahapon and nag-inom-inom kami konti. And ayan, medyo na-tipsy lang tayo kagabi pero okay lang naman. So, yeah, another day today and I'm so relaxed now kasi nga nakapaglinis na ako ng aking bahay. Parang ilang araw ako naglilinis-linis ng mga cortina, naglalaba ako ng cortina, tapos nagpa-vacuum, naglalaba ng mga bedsheet, ganyan. So relax kasi gusto ko talaga matapos yan this summer kasi nga magandang maglaba nga yung summer dahil pwede ka magsampay sa labas and yung mga lalabhan mo is sobrang maganda yung amoy, yung parang yung amoy niya is hindi siya nakukulong yung tuyo niya kasi nga tuyo siya sa araw. So maganda maglaba ngayon. Kaya lahat ng mga dapat kong labahan is nilalabhan ko talaga this summer. So kasi nga by August siguro wala kami dito. Hindi ko lang sure guys kung wala kami dito kasi parang the whole August punta kami ng province and doon muna kami. Pero nga kasi nagtanong kami sa school na Leila, ipapasok namin siya sa school for for activity for 2.5 hours. And doon kasi sa bahay ni la Mister, doon sa may bahay namin, is yung school is nandun lang sa baba. So, sobrang lapit lang. Pero, let's see kung pwede ba siya doon. And, ayun din ang plan is mag-aaral ako ng driving. So, nagtanong kami about my driving lesson. Pero, it will take long guys. Hindi siya ganun pala kadali. Akala ko mga 1 month lang is tapos na. So, depende pala yun. Parang aabutin din daw ng 3 months. And then, pag naipasa mo yung exam, so, pwede ka nang mag-training ng mag-drive. So, pag hindi mo napasa yung exam, magta-take ka para na mag-take ng exam. And yun ay Turkish. So, kaya nagdadalawang isip pa din ako. Pero si Mr. kasi pinupush niya talaga ako. Ilang taon na yan sinasabi niya sa akin, pero still ako yung ayaw. Kasi nga, nanghihinayang ako if ever na hindi ko maipasa yun. Kasi hindi pa naman ako ganun kagaling sa Turkish and hindi ko pa siya maiintindihan sa Turkish. So, feeling ko, mafe-fail ko yun and then sayang lang yung ibabayad namin. So, yun yung talagang reason ko why hindi pa rin ako nag-aaral na mag-drive. Pero, I hope, hopefully ngayong winter, mag-start ako kasi winter naman yun, diba? So, let's see kung makakaya ko ba. Makakaya ko naman siguro yun kasi nga nagdadrive naman ako mag-bike, guys. Nagbabike naman ako lalo na sa Japan, guys. Alam niyo yan na going to work like 45 minutes, 50 minutes pupunta ako ng work by bicycle lang yun. And highway talaga yung dinadaanan ko. Pero yun nga kasi guys sa Japan, ibang-iba kasi dito sa Turkey yung safety ba kasi sobrang safe lang sa Japan. And kaya, Layla, mas. Nga lang guys, sa Japan kasi super safe. So, pwede kang talagang mag-drive doon kahit sa highway ng bicycle. And, mayroon sila doon na way for bicycle lang. So, hindi siya katulad dito sa Turkey guys, na parang Pilipinas lang din. Pero mas poor sa Pilipinas. Pero dito sa Turkey, di man ganun kasi. Pero mas
kung ikukumpara mo pa rin sa Pilipinas, mas safe pa rin sa dito sa Turkey. Pero wala nga kasi nagbabike dito guys kasi nga yung road type dito guys is very hilly, so hindi mo talaga siya magbike. Kaya dati nagbabike naman kami pero sa Antalya lang or sa mga seasides kasi may mga ways sila doon or may mga areas sila ng bicycle, and for lang yung sport, hindi unlike sa Japan na yung bicycle is they're using going to work or they're using to for everyday transportation nila. Kasi nga, yung mga train station doon is very far sa mga bahay-bahay. Kaya gumagamit talagang nagbabike sila para mas easy. So, may nagtanong lang guys kung ano ba yung language na tinuturo ko sa anak ko. So, ngayon guys, kasi hindi lang naman to sa aking ideas. Also, nag-ask kami sa pidya niya and also sa mga friendship natin ng mga anak din na mga half Filipina, half or mga half-half pa. Kasi yung marami akong mga friendship dito ng mga foreigner also. Yung naging classmate ko sa school, sa Turkish school, taga Sweden yun guys. And still, tinuturo niya yung kanyang language, Swedish, sa kanyang anak. And then, the same time, yung Turkish naman is dun sa kanyang husband. And then, yung English naman, natututunan talaga surrounding, like, for example, nanonood sila ng TV. And so, kaya, 3 language talaga yung use ng mga anak nila. And then, itong Russian ko na friendship, they are teaching, also, she's teaching 3 language also. Kaya, like yung Russian and English naman is, kasi nga palibhasa kasi sa Canada sila nakatira. So, sa Canada is yung salita doon, dalawang salita nila doon, English at saka French. So, parang sabi niya is kailangan ko i-teach yung aking sariling language, like yung Russian. And then yung English at saka yung French, may tutunan nila yung surrounding. Like, for example, pumunta sila, nag-school yung mga anak niya. So, doon pa lang matututo na sila. And then yung Turkish naman is they're trying also to teach them Turkish. Like, yung asawa niya is Turkish. So, yung asawa niya ang nagsasalita ng Turkish. Kaya, napakaraming language na alam ng mga anak nila, like French, English, Turkish, and Russian. So, which is good guys. Pero, hindi ko pinupresa si Leila na magsalita agad-agad kasi nga, sobrang dami niyang language na naririnig. So, parang confusing siya kung alin ba yung language na dapat niyang salitain. But, this time, nagsasalita naman siya, pero more in English siya. And Turkish naman, nakakaintindi siya ng Turkish. And nagsasalita din siya ng Turkish, guys. Kumbaga, mix siyang magsalita, Turkish and English. And, nag-start na ako ngayon, nagturuan siya ng mga some words of Tagalog para naman as in, maintindihan din naman niya if ever na pumunta kami ng Pilipinas, is marunong din siyang Tagalog. Guys, nang abala na si Leila, and ayan na, ang gagawin ko is yan, tinuturuan ko talaga siya ng Tagalog. Now, nag-start na ako magturo sa kanya ng Tagalog since nakakaintindi na siya ng English and Turkish. So, Tagalog naman, utay-utay ba? Kunti-kunti, ganun. So, start early pa rin naman, pero let's see. Leila! Lalabas pala kami ngayon dahil magsasend ako ng package ng cargo sa papuntang, Smear? Something. Ayan, so, anyways, nag-stop pala ako mag-post ng mga paninda ko. Kasi, ang dami kong mga package na parating. And, naku-question ako ni Custom kung bakit ang dami-dami kong binibili or pinapurchase. And, nakastock yung mga produkto o yung mga item ko sa Custom. Let's see kung kailan madi-deliver. Ngayon lang to na-delay guys kasi usually yung mga first, second hanggang fifth, sixth, naka-6 order na kasi ako ng from China. And, ngayon lang to siya na-delay ng ganito katagal. And delay yung ating mga in-order. And sana naman there's no any problem. And, ayan. So, nasa Custom pa naman siya. Pero, hindi naman ako nag-worry if ever naman na hindi madala sa atin and hindi accept ni Custom. Ibabalik naman yan siya doon sa mismong company na pinag-orderan ko. Kaya, no worries. Ibabalik naman yung pera ko ng buo. Kaya, hopefully, wala naman maging problema sa ating mga pinurchase. Para yung mga buyers naman natin ay masayahan din sila. Kasi super duper excited na rin sila sa mga in-order nila sa akin. Ayan guys, so,
ano ko na ito, i-close ko na itong vlog kasi pupunta kami nilabas para mag-send ng cargo. See you guys! Thank you so much for watching! Bye!